Ito, listen to this. Okay? Ang tanong natin, mga kababayan, kagabi, okay? Ito, hindi na ito panaginip. Okay? Hindi na ito panaginip, ha? Napag-alaman natin, tanong natin, si Lacson, si Torre, si Kumar, okay? Si Kumar, at si Pablo Mercado at General Elizar, na dating ni Pangulong Duterte, di ba, ay nag-buffet sa Okada kagabi. Ngayon, ang tanong natin kay Senator Lacson, okay, isa pa tong parang binabay din, at kay Torre, kay Kumar, Pablo Mercado, dahil birthday daw ni Pablo Mercado, okay? Ngayon, itong Pablo Mercado na yon, na itong mga palangga, ay kasabwat ni Kumar sa kanyang mga aktibidades. Whatever activities kasabwat. So, nag-birthday daw at nagkaroon ng salo-salo, nag-buffet kagabi doon sa ang tawag dito sa Okada. Ang question, ano ang niluluto ni Ping Lacson, ni Torre, ni Kumar at nung Pablo Mercado? Kasi di ba may mga issue si Kumar sa kidnapping in the past. At itong, I believe, yung Pablo Mercado, may mga, isa yung sa pasabog ko na si Kumar, talagang matagal na yan dyan sa NBI, talagang, malupit na yung mga connection niya. So kung ganito, na may mga issue, tsaka si Ping Lacson sa kidnapping, di ba, Corbito Dacer, mga kababayan. So kung may mga ganitong mga nag-meeting sila doon, kumain sila, ang tanong natin, Ping Lacson, may plano ba kayong kidnapin kung sino man? Kasi pareho kayong meron kayong common denominator eh. Bakit si Ping Lacson ay nakipag-meeting dito kay Torre at kay Kumar? Si Kumar, kilala niyo na, sinabi dun sa video na pinresent ni J.M. Morales na inutusan siya ni Lisa Tanas na kausapin si Agent Morales na wag nang tumuloy dun sa PIDEA hearing na yon at wag pumayag na lang, makipagsabuatan na lang, or else siya ay mamamatay, gugurgurin, di ba? Alam niyo yon? So yun mga kababayan. So yun ang tanong nyo kay Lacson. Bakit, sabi nyo kay Lacson, bakit nasa Okada siya kagabi at kasama yung mga tao na may issue sa kidnapping? Hindi, Sara, mag-ingat ka dyan. Okay? Spokesari, mag-ingat ka rin, baka kidnapin ka ng mga walang hiya. Yes, Kuratong Baleleng. Yeah, yun na nga, si Lacson. So, ito yun. Yung mga sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung mga panaginip ko, imagine mo, may pinost ako sa inyo about yung panaginip ko tungkol sa kay Gloria Diaz. Kung maalala ko yung panaginip ko, pumasok ko sa bahay niya, kinuha ko ba yung mga ebidensya na nagdudurog yung kanyang nasawing asawa? Di ba? Si Bong Dasa. Tingnan mo, binanggit ni Amy Marcos. Panaginip ko yun, mga bakla. Di ba? Panaginip ko yun. Ang pinaka-bottom line ng pinaglalaban ni Maharlika dito sa bangag administration na ito, na patuloy kayong binababoy, mga kababayan. Okay? Ang kahirapan, bagsak ang piso ngayon, 59 pesos na per dollar. Magkano tataas na lalo ang mga bilihin, lalo na magpapasko. Di ba? Tapos ano ngayon kayo? Sabi ko nga, pananatilihin nyo pa rin na mayroon tayong Addictus Benedictus na presidente na bukas ang sa lahat ng gustong pumasok. Di ba? Kung merong bukas sa karinderya na gustong kumain, ay according dun sa mga video at mga informante natin, si Bangag, even before, merong basketball player, okay, na pinapapunta doon sa Malacanang. Di ba? Na bukas ang kanyang buli sa gustong chumuba chuchu. Hindi ko alam, baka nililinis na yung buli niya. Di ba? So yan ang ating, ang ating highlight ngayon, mga kababayan. Yes, then Scorpion. Bottom line versus bottomless. Well, ang bottom line dito ay bottomless yung kanilang pagsisinghot. Ang bottom line dito, bottomesa siya. Hindi, buli pala. Di ba? Ayaw na dyan. Sabi niya, he can take it. It's too big. Di, maghanap-hanap ko yung medyo mali. No, lakihan nyo pa. Di ba? Lakihan niya pa ng bongga-bongga. Para hindi niya makayanan. So, warak yung buli niya. Di ba? Ganun lang yon. Total, sabi ko nga, nag-rally na tayo at lahat. Tangay na. Nag-rally na kayo, ayaw pa rin bumaba. Ang kapal pa rin ng pagmumuka. Anong gagawin natin? Oh, tapos yung mga hayop na na to, mga hayop na Senado, Kongreso, ayaw din nilang, puro pa rin pagnanakaw. Tapos ang drama ni Bangag, humingi ako ng paumanhin sa sambayanan kaugnay sa flood control. Oh, anong sinasabi niya dito? Na mga dramatization ni Bangag. Oh, ano to mga balita? Sabi niya,
Aminado si Adictus Benedictus na dumaraan ng bansa sa napakahirap na panahon dahil sa malawakang reformang isinasagawa ng pamahalaan kasunod sa flood control anomaly. Ayon sa Pangulo, kailangan ng malaking operasyon upang tanggalin ang kanser ng katiwalian at ayusin ang problema sa flood control. Chucho. Bullshit. Di ba? Si Bangag ang kanser ng lipunan. Siya ang kanser ng lipunan. At ngayon, mga kababayan, tinanong nga si Sandro Marcos doon kanina sa ICI. Si Channel 7 yata nag-interview na who's that guy? I forgot. Ang tanong, na hindi ba dapat na ang tatay na si President Bangag Jr. ay subject for investigation dito sa ICI? Tapos ang sabi ni Sandro Bangag na ayaw niya sagutin. Sabi niya, I don't want to answer in behalf of ICI. Di ba? Sila ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Si Bangag Jr., kaya lahat ng ito, mga kababayan, lahat itong mga ginagawa nilang investigasyon na tama nga sinabi ni Paulo, ni Congressman Pulong Duterte na walang jurisdiction sa kanya. Hindi pa ba kayo matitinag? Ito naman kasi itong mga artista na to, minsan nakakaloka din kayo eh. Nag-challenge kayo tungkol sa 500 pesos na Noche Buena, na yun ay sakto sa family of 4, yun ang sinasabi ng mga bangag. Kumbaga kinukundinan nyo, okay? You people, yung ginagawa ng mga bangag na mga kasinungalingan, pero wala naman kayong ginagawa. Patansikin nyo na kayo mga artista, okay? Kung talagang mahal nyo yung bansa nyo, actually, hindi naman kayo nahihirapan kasi may pera kayo eh. Malaki ang talent fee nyo. Tignan nyo, look at Kim Chiu, di ba? 300 million nilustay ng kanyang kapatid. Oh my God, that's so sad, di ba? Maybe we'll talk about that later. I don't want to talk about Kim Chiu sa mga ganon. Ibig sabihin niya, nagsasalita yan, very dilawan yan. Nagsasalita siya na ganito, ganyan, naawa sa mga tao. Ang dami niya palang pera, 300 million. Sana yun, bago nilustay dun sa casino ba yun? Kahit malang 10 million o 20 million, pinamahagi niya sa mga kapitbahay niyang mahihirap or tinulong niya sa mga may sakit, napunta tuloy sa casino. Ba't ganun pa man? Kasi, ayun, nagsasabi kasi, advocate kasi siya ng mga dilawan, na dapat labanan ng mga korupsyon, Pero ngayon, mga kababayan, hanggang dakdak lang naman sila. Wala naman itong kwenta itong mga artista, hindi naman nila ginagawa yung tama. Sana gamitin nila yung influence sila kasi mga bata pa sila. Mga bata pa sila, dapat maging influence sila sa mga kabataan na nagpapalo sa kanila na dapat tanggalin na si Marcos Jr. Imagine niyo, endorser din si Kim ng online sugal. Ay, oo nga pala, oo. Yan, kinakarma kasi eh. Yan. Actually, may nag-message sa akin, may nag-email sa akin, mga kababayan. Kinukuha ako endorser ng parang ganun, yung kinukuha ako ng, di ba, yung mga vloggers, pinalalapitan nila yan, mag-endorse ng mga online sugal. Dined ba ko? Hindi ko gagawin yan. Di ba? Hindi natin gagawin yan, makakasira tayo ng mga online sugal. Alam mo sa Amerika, meron din dito mga app na mga bingo-bingo. Naglalaro ako ng Scrabble. Sino gusto makipaglaro ng Scrabble sa akin? Sa Facebook. Okay? Naglalaro ako niyan. Pero dito may mga bingo-bingo plus. Pero hindi naman tumataya na parang nagsusugal ka. Parang libangan lang siya. Tama ba ako? Di ba? So dyan sa atin, sinisira yung kinabukasan ng taong bayan.